So yun ano, so dito tayo sa may ano, MacArthur Landing Memorial National Park. Dito pumunta si MacArthur Highway. Si Douglas MacArthur. Puntahan natin. Ito yung na-miss natin na puntahan nung ano no, 2016. So yun na nga no, isa to sa na-missed out ho talaga natin nung ako'y na-assign dito sa Tacloban City para mag-trabaho dati. Kumbaga, buti na lang nagkaroon tayo ng ano, opportunity or another chance na makabalik ulit dito sa Tacloban City / Palo Leyte. Kasi nga itong MacArthur Memorial Shrine, The Return of MacArthur ay napaka-iconic ho talaga nito no. Very historical site. So basahin natin kung ano meron sa MacArthur Shrine na ito. You know, so welcome tayo dito sa ano. Welcome back General Douglas MacArthur. Okay. National Historical Institute at 2004. So Leyte Landing. On this spot, Palo Leyte General Douglas MacArthur returns to the Philippines on 20th of October in 1944 and personally led the swift drive against the Japanese forces in the Philippines. President Sergio Osmeña and some members of the government in exile arrived with General MacArthur and proceeded to reorganize, restore, and administer the governments of the Commonwealth of the Philippines, declared a national historical landmark. Yun no, so ito na sila no, sila General Douglas MacArthur at kanyang kasamahan. Hindi ko alam kung sino-sino tong mga to dito, pero siyempre mababasa naman natin dito na sa puok daw na ito talaga ng Palo Leyte ay nagbalik sa Pilipinas itong si General Douglas MacArthur noong Oktubre 20 ng 1944 at personal na pinangungunahan ang mabilisang pagtataboy sa hukbong ng mga Hapones na nasa Pilipinas. Ang Pangulong si Sergio Osmeña naman at ilang kagawad ng nagdisteyerong pamahalaan ay dumating din kasama si General MacArthur at kumilos para sa muling pagpapanumbalik at pangangasiwa sa pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas. Ipinahayag ng pambansang tandang pangkasaysayan ng 2004, pero siyempre doon ako sa reference ni ni ex-President Rodrigo Roa Duterte. Itong mga Amerikano, literal na talaga ito sila na parang mahilig sila gumawa ng gusot tapos i-fix nila. So utang na loob na natin yun. Paano ko ba sabihin to? Typical na yun, kumbaga mahilig silang gumawa ng trouble. Mahilig sila mag-fabricate ng problem. Mahilig sila mag-fabricate ng issue, parang gano'n no, problem, trouble o ano pa man no. Gusot or gulo, parang gano'n no, mag-fabricate, gumawa no. So ngayon, kapag andyan na, so syempre may gulo na, may problema na, may gusot na, may mga issue na no, may mga problema nang nangyayari. So andyan na sila kaagad no, re-rescue. Yan. Kunyari sila na yung tatanawin ng mga tao as a hero. Sila na yung tatanawin ng mga tao as a hero no, yung utang na loob na no. So ngayon ay itong estilo ng mga Amerikano ay namana din ng mga politician ng mga Pilipino din no. Na yun ang gawa-gawa kunyari ng mga problema, tapos i-fix nila. Tapos yun, sikat na sila, di ba? Meron na silang nagawang maganda. Ganon yun. So yun ay base lang sa reference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na in some point it made sense naman talaga no, kung iisipin natin. Kasi unang-una, hindi naman talaga maghahasik ng lagim dito yung mga Hapon. Hindi naman talaga pupunta ang mga Hapon sa Pilipinas kung hindi itong mga Amerikano pumunta ng Pilipinas din. Alam niyo 'yon? So, kung saan yung kumbaga para bang daga, 'di ba? Kung saan may daga, may ahas talaga 'yan, 'di ba? So, itong mga mga Amerikano, gumawa sila ng hakbang. Pumunta sila sa Pilipinas. At syempre, ayaw ng mga Hapones yun kasi ang Pilipinas ay nasa Asia, 'di ba? So, ang sa Asia ay sa Asia, hindi pwedeng pakialaman ng mga Amerika, di ba? So dito na sila nagpunta. So yan, nagkakaranigmaan. So ngayon, ang ending, so tinanaw na utang na loob ng mga Pilipino sa mga Amerikano itong kanilang ginawang pagsalba daw kunyari, parang ganun ba? Di ba? So ang hilig-hilig nilang maggawa ng mga issue, problema. Tapos yun, ang ending sila yung maging hero. So just like any other politician sa Pilipinas, ang hilig din talaga lang maggawa-gawa ng issue, problema, kunyari, di ba? Kunyari itago ito, gagawa ko ng example. Itatago kunyari ang bigas. So mahal na yung bigas, di ba?
ano ba, bigas ba, kuryente, tubig, ano ba, ano natin. Kayo na nga bahala dyan. Sige, sa mga agree lang naman sa akin ha. Sino bang agree sa akin dyan na ito mga Amerikano and some other Filipino politicians natin ngayon ay merong mga ganong estilo, no? Mga pamamaraan para maging sikat sila, para maging hero, 'di ba? So gagawa ng mga huwad na problema, 'di ba? Kasi ang unang-una, hindi naman talaga tayo tinulungan ng Amerikano. Pumunta sila ng Pilipinas para tayo sakupin. Para sila ay magkamkam ng ating mga mga likas na yaman. 'Di ba? For example, yung Balangiga Bills, 'di ba, na kinuha ng mga Amerikano, binitbit nila sa kanilang lugar. Ngayon naibalik ni Digong. So yung Balangiga Bills, 'di ba, hindi naman sa kanila, ba't lang kinuha 'yun, 'di ba? For example lang 'yun. Kaya si Digong hindi siya maka-Amerikano. I mean, okay lang naman, basta hindi siya maka-Amerikano masyado like yung talagang inuuto. For example, ito nga, itong mga first world country, mga mayayamang bansa, mga Europe and America, 'di ba? Sila yung kasi pinaka the greatest, the giant and the biggest contributor of tawag nito ng contributor ng carbon dioxide pollution. So sila yung talaga, no, marami silang mga factories, marami silang mga industrial plants, no, na nagbubuga ng pasensya na kayo sa explanation. So nagbubuga, no, ng mga yan nga, carbon dioxide, ano pa ba, basta yun anything, any chemicals na nakakasira ng kalikasan. So yun po yung parang parang rason kaya nagkakaroon ng global warming. So ang global warming, ang effect ho nun is parang ninipis ho yung ozone layer ho natin, kaya nagkakaroon tayo ng naka-experience ang mundo ng global warming or climate change, no. So yung dating mga maiinit na lugar ngayon ay umuulan na ng yelo. Yung dating nagyayelo, malamig na lugar ngayon napakainit na. And yun, from the word global warming, so nagiging din siya, no, rason bakit natutunaw yung napakalaking tipak ng yelo sa Antarctica, di ba? Antarctic Ocean. May mga, di ba, yan, mga malalaking yelo diyan. So malaking portion ang natutunaw na, no. Tapos yung natutunaw na yelo na yon, parang i-absorb yun ng through water vapor pa. Sorry. Hindi ba sa yun, magiging ulan yun, no. So yung malaking tipak ng yelo, magiging ulan ho yun. Tapos saan ba ibabagsak ang ulan? Siyempre sa Pacific Ring of Fire. So sino ba ang mga nasa Pacific Ring of Fire? Ano ba mga bansa ang matatagpuan dyan? Siyempre yung Southeast Asia, Philippines, and kahit hindi, pati Japan, no. So maging ang Japan ay rin sila, naka-experience din sila ng matinding pag-ulan. So in short say, itong mga Amerikano, for example, itong mga European Union, itong mga European countries, namimigay sila kunyari ng mga aid sa atin dito sa Pilipinas. Nagbibigay sila ng mga financial assistance kapag may bagyo, may baha, may mga natural calamities, di ba? So as if hero na sila sa lagay na yon. Kaya kung ano man ang gusto ng sasabihin, in short say, yung ating sovereign state of the Philippines ay gusto na pakikialaman, no, lahat ng mga pulisiya natin dito. Pag meron tayong mayroong pulisiya ang isang gobyerno ng Pilipinas, yung isang administration, isang pangulo o sino man diyan, kailangan mo nang ipagbigay alam sa mga Amerikano, no, kung ito ba agree ba sa kanilang agree ba sila, no? Kung hindi sila agree, for example, kunyari yung sa drug war nga ni Duterte, no, for example ho tayo doon. Dito kasi sa Pilipinas, talagang napakalaking problema ho talaga natin mga Pilipino itong problema sa droga. Kasi nga madalas kasi sa mga shabu, mga naa-addict at mga nabibiktima kasi diyan ay yung mga walang pera, mahihirap, no, karamihan mga padre de pamilya. So once kasi na mayroong isang membro ng pamilya na lulong na sa droga, so ang mangyari ho diyan ay magiging anay na ho yan sa pamilya, no. Hindi na yan nakakatulong, bagkos siya pa yung nakakasira na, no, like magbibinta na siya ng mga gamit, ari-arian. Aminin natin yan, ako meron akong kakilala marami, 2, 3, 4 mga gano'n, no, na ang ginawa nila is padre pamilya pa, may mga anak, no, may asawa, tapos nung naging nalulong na sa droga, so lahat ng mga pwedeng ibenta kasi hindi na siya matatanggap sa trabaho, hindi na siya pwedeng hindi na siya magpe-perform, diba? Hindi na siya performing well sa kanyang trabaho, gawa nung addict na nga siya, no? So iba na yung kanyang mindset. So ngayon ang nangyari, siyempre natanggal, natputol sa trabaho, pero patuloy pa rin ang pag-a-addict kasi hindi na nga mawawala sa sistema ng katawan yan, hahanap-hanapin na. So lahat ng in order to maintain ang kanyang mga vices, kailangan niya ibenta, no? Maghanap siya ng pera. So unang-una ibenta niya mga alahas sa mga magulang niya, mga appliances, mga gamit, basta anything na may value. Tapos yun, ibabarter niya sa shabu. Tapos yung iba wala nang makuhang mga valuable items sa kanilang tahanan, sa kanilang bahay para i-trade
sa Shabu, i-barter sa Shabu. So ang iba mag-hold up, di ba? Mangnakaw, mang-hold up, mang-snatch. So yun, nagsisimula yung droga. Okay, so punta naman tayo sa mga mayayaman, may kaya. So sino ba yung mga, actually ang mga mayayaman, may kaya naman, mga rich kid, mga cocaine naman yung kanila, no? So problema din yan sa Pilipinas, mga party drugs. So kapag kaiba na yung tama, di ba? So ang daming mga tinitrip, yung mga estudyante, mga bata, nag-aaral, working student, yung mga law-abiding citizens, yung mga kawawa ba na namumuhay lang talaga sa mundo, sa Pilipinas na nang maayos, no? Law-abiding citizen, lumalaban ng patas, tapos yun nadaanan ng mga tarantadong mga adik, ayun, napinsala, di ba? Na damage. So grabe ang problema ng kriminalidad dito sa Pilipinas dahil sa illegal na droga. So ngayon gumawa ng action itong si Pangulong Duterte dati na aksyonan nga, no, yung estilo sa Davao dati na tokhang yun. So ginawa sa buong Pilipinas. Ayun, nagalit itong ICC kunyari, no, itong International Court of Law, parang ganon, ICC. So number 1 yung pinangunahan ng Amerika. Ang Amerika naman pala in the first place ay hindi pala sila membro, hindi sila kasapi ng kailang ng tinatawag na ICC. So diba, so the hypocrisy in the audacity. Kasi kung ayaw daw lang ngayon, may mga nangamatay daw sa drug war, malamang nanlaban nga may mga baril yung mga addict, mga drug pusher, mga drug syndicate, may mga baril yan sila. So hindi yan sila pwedeng papahuli ng buhay. So lalaban yan, makipagpatayan. Siyempre yung mga pulis may armas, hindi naman pwedeng walang armas ang pulis, di ba? Siyempre may pamilya din yan, nag-aral ng 6 years in elementary, 2 years sa kindergarten, 4 years ng high school, 4 years sa college. Daming gastos, di ba? Dami lang ginawa sa buhay nila, mga sakripisyo, effort para lang sila makapagtapos at maging professional, maging pulis. Tapos basta-basta silang papatayin, babaril ng mga walang kwenta rin namang mga adik. So yun ang nangyari, nanlaban, patay. So maraming mga namatay, no, sa drug war. So yun ang ipinaglalaban ng natin, mga hipokritong mga taga Commission on Human Rights and ating mga taga ICC, Criminal Court of Law ng US, na kesyo lagi daw hindi daw maganda yung So basta pinanghihimasukan na tayo most of the time sa ating dito, sa ating mga pulisiya sa Pilipinas. So in short, wala na tayong karapatang gumawa ng sarili nating batas at pulisiya, kasi nga andyan ang Amerika nakikialam. So in short, no to Amerika talaga, no. hindi natin hate ang Amerika, pero sana man lang talaga you have to leave us alone in the Philippines. Kaya namin ang sarili namin dito. Para saan pat naging malaya kaming bansa, di ba? Para saan pat nagkaroon kami ng sovereign state kung andyan kayo patuloy na nangingialam, di ba? At nangihimasok sa aming bansa. Yan siguro, we're done, no? So para sa akin itong si General Douglas MacArthur, wala to sa akin, walang impacto. Kasi unang-una, kung hindi talaga sila pumunta ng Pilipinas, di ba? Hindi sila hindi makikipaglaban dito yung mga Hapon sa kanila, di ba? Yun lang yun binili tayo sa mula sa Espanya. So itong Espanya, Amerika ay halos walang pinagkaiba, parehas lang yan sila mga mga tawag nito, mga colonizer.